Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating mahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Lagi po nating ilaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Weldy E. Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati po sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved kapatiran at bisita. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sariwain ko sa inyo, bago ko nakilala ang gawain ito, ako po ay isang seaman na kung saan napakaraming bisyo, mga minamahal. Nandyan yung babae, sugal, alak, sigarilyo. At purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus nung makilala ko ang gawain ito at nabautismuhan ako sa pangalan, sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya ang aking buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ganon din sa akin. Nung mag-asawa na ako, 1977, lagi rin kaming walang kapayapaan ng aking beloved wife. Nagkaanak kami. Naging 3 ang aming anak at yun nga, magulo ang aming buhay. Ngayon, nung ako'y nasa barko, ang aking beloved wife ay may nagkasakit na tinatawag nitong sa kanyang puso, mga minamahal, ganun din ang aming mga anak, mga payat. Kaya nakita niya itong gawain sa TV, sa Channel 13, at yun nga, mga minamahal, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hinanap niya itong gawain, pinunta niya sa Lunita, at yun, napabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinagaling ang kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nung ako'y umuwi, mga minamahal, nasa barko, nagkaroon ako ng bukol sa aking tainga na nagpapaalam ako noon sa aming kapitan na kung maaari pagdating ng Germany ay ipa-opera ko. Sagot ng kapitan, uuwi na kayo pagdating ng Germany. Kung gusto mo, mga 1 week kang magstay sa hospital sa Germany. Ngayon, tumawag ako sa aking beloved wife. Sabi ng aking beloved wife, Daddy, umuwi ka na dahil na mayroon doktor na mag-oopera sa'yo. At hindi naman ako nag-alintana, mga minamahal. Pag-uwi ko, yun nga, dinala niya ako sa gawain at yun nga, Sabado ng araw na yun, kinalingguhan, sumama ako at yun, nabautismuhan ako sa pangalan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. At nung umuwi kami sa bahay, sabi ng aking beloved wife, Daddy, halika, tatanggalin natin yung bukol mo sa tainga. Alam niyo, mga minamahal, sabi ko, paano, magre-report ako bukas, Lunes, sa opisina, paano yan? Walang imposible sa mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sabi, nagpuri kami at tapos yun nga, pinahiga niya ako sa kanyang hita at yun, sige siyang, hallelujah, 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 maya-maya, mga minamahal, naramdaman ko na lang na parang may lumabas at yun nga, sabi, ito lumabas na yung sa loob ng iyong bukol. Kaya purihin ang mahal na Panginoong Hesus. Paano ka ako tumami? Bukas magre-report, baka ka ako. Alam niyo, mga minamahal, napakabait ng mahal ng Panginoong Hesus dahil kinabukasan, sarado na yung sugat at nakapaligo ako at iyon, nakapasok, punta ko sa opisina namin. Purihin ang mahal ng Panginoong Hesus. Ngayon, mga minamahal, sama ako ng sama sa gawain, nandoon pa noon sa Marikina, kung minsan pag umuwi kami, kasama ang aming mga anak, sabi ko, dumadating tayo sa bahay kung minsan may 1:00 ng gabi, 12:00 ng gabi, kalayo naman kasi, kalalo na kung nandoon sa Amoranto. Hallelujah, sana ka ko, Lord, magkaroon ng gawain dito sa Binangunan. Alam niyo, mga minamahal, pag alis ko, pag sakay ko uli, nung nasa barko na ako, mga after 3 months, tumawag ako sa aking beloved wife. Sabi niya, Daddy, huwag ka nang mag-alala, may gawain na dito sa Binangunan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ka na magsasabing malayo at alam mo, isang ano mo lang, isang lakad mo lang, nasa gawain ka na, posible naman ka. Kung yun pala, mga minamahal, sa bahay namin, nandoon sa grahe yung gawain
na 10 lang yun, mga minamahal noon. Hallelujah, praise the Lord. Nung pag-uwi ko, mga minamahal, sabi ko sa aking beloved wife, Mami, suportahan natin itong gawain para lumago kahit mag-anuman. Basta sige lang tayo magsuporta. Alam niyo mga minamahal, dumating naman ang aking beloved nanay galing sa probinsya. Grabing pag-uusig mga minamahal dahil ang aking nanay ay isang Katoliko na talagang sulit Katolik yan mga minamahal, membro ng simbahan na tinatawag silang mga Blue Lady. Kaya ihinto ninyo itong gawain ito dahil hindi ito kaya-aya. Sabi ng aking beloved nanay, hindi kami sumunod sa aking nanay. Alam niyo mga minamahal, tinubuan ang nanay ko ng skin allergy at yun nga, parang bayawak mga minamahal yung balat niya. Ngayon, gusto niyang umuwi sa probinsya. Sabi ko na, uuwi ka pa, aanuhan kita ng ticket sa eroplano. Sabi niya, anong gusto mong kwan? Paglalayuan ako ng mga kapwa pasahero dahil parang mabaho na minamahal siya, kaya barko na lang. Ngayon, binigyan ng pira ang nanay ko, ng beloved wife ko, at sabi ng beloved wife ko, ihatid mo si nanay sa pier at sabihin mo na hiraman mo siya ng pera na mayroon kang bibilhin sa Divisoria. Mga minamahal, nung pagdating namin sa pier, pag-akyat ng nanay sa barko, sabi ko na, pahiram mo na ako na ng 2,000. May kailangan lang ako, may bibilhin sa sa Divisoria. Binigyan niya ako at alam niyo mga minat, pag-uwi ko, binigay ko sa asawa. Kinalingguhan mga minamahal, binigay ng aking beloved wife sa gawain yung 2,000 na yun. At yun nga mga minamahal, pagdating ng aking beloved wife ng aking beloved nanay sa probinsya, mga after 2 days, tumawag siya, sabi niya, parang bigla na lang nagkalaglagan na yung mga kaliskis sa aking katawan. Amen. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, sabi ng aking beloved wife sa nanay, yung hiniram ni Alan na 2,000, binigay namin sa gawain, ikaputhandog mo yun. Kaya sabi ng nanay ko, mabalik ako dyan. Sabi ng nanay ko. At yun nga, pagbalik ng nanay ko dito sa Manila, mga minamahal, nagpabautismo siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung wala pa kami sa gawain nito mga minamahal ko, laging binibigyan niya ako ng Lord of pardon ng aking nanay pag umalis ako papunta sa barko. Kaya wala na. Purihin ka, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, sabi nga ng ating mga magulang sa Panginoon na obedience is better than sacrifice. Alam niyo mga minamahal, nung magbiyahe kami liner, ang barko namin ng Hong Kong papuntang Buenos Aires, bali 50 days yan. Ang daming bansa na dinadaanan namin dahil container ship. Unang barko yan, unang mga namal bansa na pupunta namin ay sa Amerika, sa Seattle, tatawid ka ng North Pacific, tapos Vancouver, pababa sa LA, San Francisco, Mexico, Panama, Colombia, Chile, hanggang Buenos Aires. Ganun din pabalik mga minamahal. Naawa yung kumpanya dahil hindi man lang kami makababa sa puerto dahil pagdating sa Pantalan, oras lang mga minamahal, diskarga ng container, karga, alis na naman. Punta naman sa ibang bansa. Ganun, magkalapit lang kasi dyan mga minamahal, yung mga doon sa lugar na sa Amerika, sa Canada, Amerika, yung Mexico, mga Panama, Colombia, hanggang sa Buenos Aires, magkakatabihan lang yan, mga minamahal. Kaya sabi ng kumpanya namin, sabihin mo sa crew na kung gusto nilang makapunta yung mga beloved wife nila sa Hong Kong dahil 20 days or 17 days kami doon mga minamahal sa Ancoraje, para makakita rin nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sabi ng kumpanya, yun, sinabi nga sa amin ng kapitan, at yun nga, tinawagan ko ang beloved wife, kako mami, pumunta ka ng opisina dahil para lakarin yung passport mo. Bakit? Sabi niya, kako, pupunta kayo dito sa Hong Kong, lahat, mga asawa ng mga seaman na kasama ko dito sa barko,
ay magkita-kita kayo sa opisina. Yun nga sabi ng aking beloved wife, subukan ko. Pero bago ang lahat, mga minamahal, nagpaalam muna siya kay beloved mama, dear. Sabi ni beloved mama, Sister Telma, huwag mong iwanan ng gawain dahil darating ang araw, pagsasawa ka. Ang mahal na Panginoon sa iyo ang magpaanos punta sa kahit saang bansa. Kaya nga mga minamahal, totoo na obedience is better than sacrifice. Ngayon mga minamahal, nung yung beloved wife ko, nandito na itong gawain na mayroon ng humahawak, nakapagkuha na kami mahal, nakapunta kami ng unang pinunta namin doon sa Australia, mga minamahal, sa aking panganay na anak. At purihin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus bago matapos ang aming 3 buwan na visa doon sa Australia. Mga 2 linggo, tumawag na naman yung isang anak ko dito sa Dubai na, Daddy, may ticket na kayo ni Mami, pupunta na kayo rito. Yun nga mga minmal, ayan ang kako, Mami, umpisa na yan. Totoo ang sabi ng ating beloved Mama dear na magsasawa ka. Hallelujah, praise the Lord. At iyon nga mga minamahal, yung anak ko na yung nagpapunta sa amin sa Dubai, nagkaasawa ng American citizen, at iyon nga nandoon sila sa North Carolina, at iyon nga pinapunta na naman kami doon, at yun nakauwi kami noong bago mag 50th anniversary ng church anniversary natin mga minamahal. At ngayon gusto na naman ng anak ko na pababalikin na naman kami doon. Sabi ko, kalooban, parang hindi na namin kaya dahil matanda na sa lamig, mahirap mga minamahal. Kaya purihin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa sobrang pagpapala ang kanya pinagkakaloob sa amin. Mga minamahal, naging 6 ang aming anak. At yun, noon, naghuhulog kami sa PhilAm Life dahil sa kanilang mga para sa kanilang educational fund para pag college nila hindi kami mahirapan. Nalaman yun ng ating beloved Mama dear, sabi niya sa aking beloved wife, Sister Tel, ihinto niyo yung paghulog, ihulog niyo na lang sa mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang magpapatapos sa mga anak ninyo. Hallelujah, purihin ka, mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Magtapat lang tayo sa Kanya, mga minamahal, sa ating pagbibigay. Pagpalain tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang aking panganay na anak, isang engineer, nakatapos ng engineer, yung pangalawa kong anak, naging business management, nandoon din sa Dubai, yung pangatlo ko, natatapos sa computerized, mga minamahal, yung pang-4, nakatapos din ng HRM, naging manager sa Dubai sa malaking hotel. Yun nga lang, nandoon na siya ngayon sa North Carolina. Yung pang-5 kong anak, si Alistair, isang seaman din. At saka yung bunso kong anak na commerce na ngayon nakapasa rin siya sa accountancy. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat mga minamahal na Panginoon sa lahat ng ngayong mga pagpapalang ipinagkaloob sa amin. Ang lahat ng kapurihan at pagpapala ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah! Praise the Lord.